Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Muli tayo nagbabalik dito sa Motoposh 10 at Caloocan. Dahil nung huling pumunta tayo dito mga kamots, binlog natin yung Motoposh Evo Deluxe version 2 and Max version 2 ang itsura. So in this video naman, muli tayo nagbabalik dito dahil may mga ilan nagre-request at nagsasuggest sa atin. Isunod naman daw natin na mukhang Raider na underbone mula po kay Motoposh. Ito yung pinakabagong Motoposh Typhoon 150. So alamin natin kung ano-anong specs at features at tinataglay po nitong underbone na ito mula po kay Motoposh. Kaya naman din natin patagalin pa yan, simulan na natin. This is the all-new Motoposh Typhoon 150. Mula po kay Motoposh Motorcycles mga kamots, underbone motorcycle. Ayan. So maraming nami-misinterpret itong motor na to kasi kamukha nga daw po ng dating style at design ng Suzuki Raider 150. Mula pa lang sa headlight niya, as itsura niya mga kamots, talaga naman mapagkakamala mo siyang Raider talaga. Bukod sa napakaganda ng design niya mga kamots, formado, napakamura lang din. Mula po yan kay Motoposh. Nakalagay dito is Motoposh, dito sa may bandang pairings niya rito. Tapos 150R. Ayan, tapos dito naman, sa gilid niya nakalagay dito is Typhoon 150. Ayan. Pero dito po sa headlight niya mga kamos, I must say na naka-bulb type pa siya. Hindi pa siya naka-LED, no? Pero dalawa yung ilaw niya rito. Tapos may park light sa loob. And then sa mga turn signals niya, ayan, so nakahalo naman, naka-integrated naman, pero naka-halogen bulb pa rin. Ayan. Tapos dito sa telescopic port niya, meron siyang ganitong design. Sa fender, front fender, naka-gloss black. Tapos ang kagandahan dito, yung sa mags niya, kuwang-kuwa niya talaga sa Raider, no? Yung naka-gloss red paint finish din yung mags niya, napakaganda, vibrant color. Tapos dito sa telescopic port niya, meron pa siyang additional na ganitong design. Ayan, no? Plastic fairings. Ganda, nagdagdag detalye dito sa motor na to. Doon din sa kabila meron. Ayan. Tapos sa tambucho naman niya, mga kamos, naka-chrome silver. Ayan, na tambucho. Wala nga lang siyang heat guard dito, mga kamots, no? Kumbaga, ito na yung pinaka-heat guard niya. Ayan. Tapos, sa dulo naman ng tambucho niya, ito po yung itsura. Ayan. By the way, mga kamots, naka-disc brake na rin po pala ito sa likuran, ha? Kaya naman when it comes to braking power, hindi ko rin mabibitin dito sa Typhoon 150. So, ito yung preno sa likuran. Ayan. Tapos, ito naman tapakan niya sa driver. Ito naman yung pinaka-makina niya. Matte black paint finish. Nakalagay dyan is Motoposh. Pagdating naman po sa taillight niya, ayan, kahawig na kahawig din talaga ng Raider, no? Yung tulis at yung design, style, Raider na Raider ang datingan. Tapos, halogen bulb pa rin tayo dito sa taillight tsaka sa turn signals niya sa likuran. Tapos, meron siyang reflector dito na color red. Ito naman yung pinaka plate holder niya. Ayan. Tapos, dito meron siya susian para sa under seat compartment niya. So, ito naman yung pinaka swing arm niya. Ayan, so I must say na matibay din yung ginamit ni Motoposh sa swing arm dito kasi pag hinawakan ko, nakakapakong medyo makapal yung swing arm niya. Tapos naka-matte black paint finish. And then, meron tayo ditong plastic type na chain guard. Ayan, naka-gloss black paint finish din. And then, ito naman yung pinaka-chain and sprocket niya. Ordinary lang naman. Wala namang special dyan. Okay, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nito. Bagong Motoposh Typhoon 150. Sa harapan dito po ay gumagamit na 2.50 by 17 inches na gulong. Hindi pa po siya tubeless. And then, pagdating naman sa sukat ng gulong sa likuran, makakamos ito po yung naka 2.75 by 17 inches din. So, wala naman masyadong special dito sa upuan niya, no? Naka-anti-slip lang tayo dito na cover. Seat cover. Ayan. Magaspang. And then, ito naman, meron tayo ditong grab bar dito na alloy steel. Alright, so ito naman po mga kamots yung fuel tank niya. So, dito rin nakalagay sa ilalim ng puwan, no? So, ayon po kay Motoposh 10 at Caloocan, ito po yung meron daw pong 3.5 liters fuel tank capacity. So, medyo may kaliitan nga lang yung fuel tank niya, no? And then, dito na rin po nakalagay yung baterya niya sa underseat compartment niya. Kaya when it comes to flood, sa mga baha, safe na safe yung baterya natin dito. And then meron pa tayong maliit na compartment dito na pwede pa rin natin paglagyan ng mga maliit na gamit lang. Mga documents, tapos mga barya, motorcycle gloves, ayan, pwede. Then dito naman sa part na to, meron tayong design dito na butas. Ayan, parang Urbans lang naman yan, mga kamos design.
Tapos, dito naman sa manibela niya, naka-gloss black paint finish. Tapos, sa mga buttons and switches niya, headlight on and off. High beam, low beam, turn signals left and right, busina. Tapos, dito naman sa right side, nandito yung nag-iisang electric push starter niya. Sa hand grip niya, ordinary hand grip lang din naman. Tapos, naka-alloy tayo dito na bar end. Tapos sa mga levers naman niya, clutch and brake lever, naka-matte black paint finish. Tapos sa sasakyan naman niya, mga kamos, naka-ordinary ignition key lang tayo dito. Hindi pa siya naka-shutter key. Tapos lastly sa instrument panel niya, naka-pares, naka-analog pa. Pero meron tayong nag-iisang digital dito para sa gear indicator. Sayang nga lang hindi ko mapapakita sa inyo, mga kamos, kasi hindi pa siya naka-activate. Ayan. So dito meron tayo ditong fuel gauge, turn signals left and right indicator, neutral indicator. Tapos dito naman sa left side, meron tayo dito speedometer tsaka odometer. Yan. Simple lang naman, pero detalyado din yung mga details na pinapakita. Okay, so yan po yung looks and appearance na Porsche Typhoon 150. Check ko rin sa inyo, mga kamos, yung ilang pa mga details regarding sa engine specs at features nga ba nitong underbone motorcycle na ito mula po kay Motoposh Motorcycles. This all-new Motoposh Typhoon has a 150cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder, naka-single overhead cam with 2 valves. This underbone motorcycle delivers a total max power of 15 HP at 8,500 RPM with 12 Nm of torque at 6,500 RPM. Sa kanya pong fuel system, ito po ay naka-carburetor type pa, habang kanyang cooling system po, ito po ay naka-air cooled. And as for the starting system, parehas po itong pinapagana ng electric push starter at kickstarter. And for the ignition system, ito po ay naka-ordinary key ignition lamang po. At dahil underbone type motorcycle, of course, gumagamit ito ng chain and sprockets pagdating sa kanyang driving system. At para sa kanyang transmission system, meron po itong hanggang 5-speed na naka-full manual clutch. For the suspension, sa harapan po, equip po ito ng telescopic fork, habang naka-centered monoshock naman po ito pagdating sa likuran. And as for the braking system nito, parehas pong equipped ng hydraulic disc ang preno nito, harap at likuran. Kaya naman when it comes to braking power, hindi ka rin mabibitin sa underbone na ito mula po kay Motoposh Motorcycles. At para naman po sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 1,945mm, overall width na 670mm at overall height na 980mm. Meron naman po itong seat height na 760mm, habang ang kanyang ground clearance naman po ay 175mm. At napakagaan nga lang po ng underbone na ito mula po kay Motoposh dahil ito po ay meron lamang pong bigat na 103 kilograms. At yan ang engine specs sa iba pang features itong pinakabagong Motoposh Typhoon 150 2026. Kaya naman alamin natin ang cash price at installment price nito dito sa Motoposh 10 Up Caloocan as of June 2026. Okay, so proceed na tayo sa cash price at installment price po nitong bagong Motoposh Typhoon 150. Magkano po ba ito dito sa Motoposh 10 Up Caloocan as of June 2026? So para po sa cash price niya, mga kamos, magugulat kayo rito kasi napakamura lang niya. Ito po yung nagkakalaga ng 49,000 pesos only. So all in na po yun, kasama na din yung LTO registration tsaka yung TPL insurance. Ayan. So ganun siya kamura, mga kamos, itong underbone na ito mula po kay Motoposh. Kaya naman ang dami rin tumatangkilik at bumibili nito, lalo na sa mga probinsya, no? Na pasok sa budget meal lang, pero mala racing din ang itsura. Ayan, dahil nga po sa kamukha siya ng Raider 150 dati. Para naman po sa installment niya, magda-down po tayo dito ng 4,200 pesos. All in na rin po yan, kasama na dyan yung LTO registration. And then, para naman po sa monthly amortization niya, sa 6 months po, 10,234 pesos. Sa 12 months po, 5,726 pesos. 18 months o isa't kalahating taon, 4,223 pesos. 24 months o 2 taon, 3,471 pesos. 30 months or 2 kalahating taon, 3,021 pesos. And then lastly, 36 months, 2,720 pesos po ang ating monthly amortization dito sa bagong Motoposh Typhoon 150. By the way, mga kamos, meron silang binibigay na rebate kapag maaga kayo nagbayad sa due date nyo na 200 pesos. Ayan. So yan po yung cash price at installment price po nitong bagong Motoposh Typhoon 150. Sa mga naghahanap po nito at mga nagre-request sa atin na i-vlog itong motor na ito, so meron pong stock dito si Motoposh 10 Up Caloocan as of June 2026 na 2 peraso na itong Typhoon 150. So paunahan na lang kayo, mga kamos, sa mga naghahanap at gustong bumili nitong budget meal underbone motorcycle na ito.
mula po kay Motopost. So bago ko po tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat unang-una kay Sir Jojo na branch manager po nila dito sa Motopost 10 Caloocan. And then kay Ma'am Lovely, kay Sir Mark and kay Sir Jason na nag-assist natin para i-vlog itong bagong Motopost Typhoon 150. So abangan nyo naman mga amos yung mga susunod na motorcycle vlogs pa natin sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always.